Guys, welcome again sa aking YouTube channel. Night ride serye muna tayo ngayon. Ako ulit si Kinsen guys. Take ko lang kayo dito sa pipe natin. Binalig ko siya ng stock kasi mas comfortable ako na stock yung ginagamit. And dahil may mga lugar dito sa amin na hindi pa rin aware sa mga aftermarket pipe. So na-discover pa rin yung mga nalulunod. Kaya so binalig ko siya ng para iwas aberya tayo, tsaka medyo mas confident ka kung saan ito pwedeng lumusot ko pamunta kasi stock lang yung gamit mo, di ba? Hindi siya nahuli ako guys ha. So pupunta tayo ngayon ng Commonwealth Mart para alamin natin kung may NCAP pa ba. Medyo busy lang tayo sa work guys, kaya ngayon na lang tayo kapag-vlog. Tara! Yo! Hello guys! What's up? Dito na tayo sa may Litex. Litex ba to? Tama. Ngayon na lang ulit kasi ako nakadaan dito guys. Gawat minsan lang din naman tayo nakakalabas. Nakalagpas agad ako sa linya. Balik tayo ulit. Our video for tonight is kamusta na ba ang NCAP dito sa Commonwealth? Ano nga ba ang NCAP? Ang NCAP guys is No Contact Apprehension Policy. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko rin alam. So, papalitan na nila yung mga enforcer or yung mga nanguhuli dito ng camera. So, pag napicturan ka nila via camera ng overspeeding or wala ka sa linya mo, magmumulta ka. So, huli ka gamit yung camera, hindi na yung mga enforcer yung uhuli sa'yo. So, dapat maingat tayo. Kasi di natin alam kung saan nakalagay yung mga camera nila dito guys. Sa tingin nyo, okay ba yun? O hindi? Tulad niya, nadami naman lumalagpas. Siguro parang wala naman sigurong NCAPers dito. Kasi sa totoo lang yung way na to, yung motorcycle lane, napakagulo. Palipat-lipat. So binabaybay natin tong Commonwealth. Tulad doon, may tatawid doon. Ba yun? Mag-U-turn ba yung mga yun? So pinulitan ko na rin ng stock yung pipe natin guys, kaya medyo feel na natin yung driving. Dahil sa totoo lang, wala din talaga akong confidence mag-drive ng maingay ng motor. Siguro okay kung big bike, di ba? Masarap sa ears, pero kung single cylinder lang tapos nakaganon kang pipe, depende naman na sa sayo. Medyo maangas din kasi alam ng mga tao na ang mga driver na nasa likod kanila dahil nga maingay yung pipe mo. Pero yung maingay na pipe kasi pag long drive, nakakatulilig siya guys. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ako lang. Syempre yung mga trippings natin, long drive medyo nung nag-Agos River kami, hindi ko siya nagustuhan. Kasi parang bingi na ako. Tapos pag lumunok ka, saka mo lang maririnig yung paligid mo. So speed limit lang tayo ng 60 kasi pag lumagpas tayo doon, huli tayo. Hindi ko alam kung may mga camera pa ba dito. So tingin nyo guys, saan ba nakalagay yung mga camera dito? Nakita ko sa balita sa mga overpass tsaka tawiran. May mga memes nga dun na sinasabi nila na wala na, pinagnanakaw na yung mga camera. Ayun speed limit 60 pero wala namang camera. Ang daming lumalagpas sa linya ayun meron pa dun. Ito po, makarurot ayun, ang dami. Wala kung may NCAP pa ba dito? Uy, pusa. Sa totoo lang guys, hindi ko na rin talaga alam yung
tama't mali sa mga batas trapiko dito kasi yung biro mo yung batas, gagawa mo pa ng batas, parang ang gulo na, di ba? Like tulad niyan sa pipe, may nakalagay doon na hanggang 99 dB pwede, pero may mga lugar na 95 lang, 90, grabe, di ba? Samantalang LTO na nga yung pinaka dapat sundin kasi sila na yung ahead, sila naman yung nagbibigay ng license. Napakagulo na dito sa Pilipinas. Ang hirap magmotor, di mo ma-enjoy. Kasi ito pa, yung NCAP, pag lumagpas ka sa mga linya na yan, mapipicturan ka. Pag hindi mo linya, may mga multa yan. Di ko lang alam yung multa, pero napakalaki ng multa niyan, parang 5,000. Siguro nagsisimula yung multa ng NCAP pag nahuli ka. Huli din yung mga parang magsi-cellphone ka while driving, which is good para sa akin. Iwas din racing, pero sana pag mga rush hour, like sobrang git-gitan talaga, kasi minsan talaga sobrang git-gitan dito sa Commonwealth. Oo, lumalagpas tayo ng linya. Balik. Oh. Gagi, ano ba yun? Sa Commonwealth is minsan pag rush hour, sobrang dikit-dikit talaga yung mga sasakyan dito. Hindi mo siya mawari. Sobrang lagkit. Uy, ibang lane na to. Ano ba yun? Sorry. Ang gulo. So dito pala sa kaliwa yung motor lane. Diba? Parang case to case basis ba sila dapat? Pag medyo traffic, okay lang na lumagpas, or okay lang yung parang katulad ng dati. Kasi kung tutusin, wala namang problema dati nung walang NCAP eh. Dire-diretso lang. Kasi mga tao may mga sarili-sarili naman yung disiplina eh. Mariba na lang talaga sa mga kamote queue. So napapansin ko is organized naman siya. May mga mailan-ilan lang talaga na lumalagpas na mga motorsiklo, pero di ko kasi alam kung implemented ba siya or kung okay pa ba yun o suspended ba siya, kasi never naman ako pumunta ng mga main road or highway. Laging punta ko puro mga pabundok eh. Uy, wala na naman tayo sa linya. Ano ba? Yung linya nandito sa kanan, pero yung signage ng motorsiklo nasa tutok sa akin. Ang gulo. Ang gulo-gulo. Wow. So ikot tayo ng circle guys. Ayan, circle yan yung nasa left ko guys. So pabalik na tayo ng ano guys, ng Litex. So 10 PM na ngayon guys. Ito na yung itsura ng Commonwealth. Medyo maluwag kasi alas 10 na. Siguro kanina rush hour. Sige, pero ngayon medyo maluwag eh. So feeling ko naman okay naman yung Commonwealth ngayon.
Marami lang din talagang tumatabi sa linya eh. Ewan ko guys, kayo ba sa tingin nyo? May income pa ba dito? Kasi may tumatabi sa mga linya. Para ma-check guys kung may huli kayo, i-search nyo lang sa Google is may huli ka. So kung ano yung pinakaunang-una na lumabas sa Google, yun yung site na yun. Ilalagay mo lang yung plate number mo or yung MB file mo para ma-check kung na-picturean ka. So malalaman natin yan mamaya pag uwi. Siguro i-upload ko to ng 1 week para sure na i-check natin kung may huli ba tayo. Binubusinahan nga ako ng iba kasi hindi talaga ako lumalabas sa linya ko. Tapos kung ano yung speed ko, ganun lang, 36, 40. Hindi ako lumalagpas ng 60. Medyo malaki multa dyan sa yellow lane. Mga ilang din naman na sumusunod talaga, tulad ko. Ayaw nilang mga motic Q. Pero mo ba naman laki ng multa nyan, 3K or 5K? O sabi man lang natin na 3K yun, ilang araw na sahod mo yun sa na pinasok mo, 'di ba? Pero nadidelikaduhan pa rin ako sa lugar na to. Alam nyo kung bakit guys? Kasi masyado siyang malawak, nakakatakot. Di siya advisable sa mga beginner na nagmumotor tas magko-commonwealth agad. Kasi kaliwat kanan kailangan aware ka eh. Chine-check mo dapat yung mga side mirrors. Minsan kasi may mga gigilid, minsan may overtake. Pero mo ilang kalsada yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, diba? Nasa sangandaan na tayo. Alam ko sangandaan to eh, kasi medyo kabisado ko pa to guys, kasi nagko-commute lang ako dati. Wow. Ayos yun si kuya, nakapatag yung paa doon sa may gas tank ng ADB. Sobrang chill nga talaga. Eh no, wala sila sa motorcycle lane, no? Bibilis pa. Hindi lang 60 mga takbo niyan, malamang. Pati si Grab. So, malapit na ako sa Litex guys. Dito pala sa Litex guys, sa Litex iniba na rin nila yung way. So yung papasok doon na sa kabila, sa may Jollibee na pala. Tapos lahat ng mga palabas mula San Mateo o Marikina tsaka Montalban, iisa na lang yung way palabas. So wala nang papasok mula dun sa Payatas. Bawal na siya pumasok guys. Yun yung napansin ko kanina paglabas natin. Ayun, wala na siyang papasok. Ayun, naka-block na yung road. So dito na sa Jollibee yung pasukan. Paano guys? Dito na ako. Pasok na ulit ako sa kasi dito yung Pamuntalban eh. So sa susunod na lang natin ulit na pagkikita guys ha. Pasensya na kayo kung ito lang yung vlog natin for today's video. At medyo matagal na naman ako mag-upload nito. Pero I will try my best. May gusto akong puntahang lugar eh. Yung Blue Rock Lagoon. So sana mapuntahan natin yan guys. Gamit yung isa kong motor, yung Casio na red. Pinost ko na yun sa Facebook page ko. Kawawa naman. Ipapang bundok yung Casio. Hirap kasi pang bundok ng motor na to guys. Baka matumba-tumba tayo. So yun lang guys, maraming salamat. Ingat kayo palagi. Ako ulit si Vincent. Paalam.